Sige, ikinalulungkot ko kung naging bastos ako sa iyo noon. Ituring mo na lang ang piging na ito bilang isang paghingi ng tawad. Kaya sana ay hindi ka magalit. Tara na, hinihintay na kayo ng chairman. Lumipat sa Imperial Hotel ng Jeongbuk. Habang naglalakad si Ryumin kasama ang kanyang bodyguard at ang kanyang kapatid sa lobby ng hotel, may narinig silang isang boses. Oh, shareholder Ryumin. Natutuwa akong buhay ka pa. Ako rin. At ito ang iyong pamilya. Tama. Ito ang aking kapatid na si Ryuwon. Ikinagagala kong makilala ka. Ako si Magyong, sihi ng Chionma Consulting. Nakita ni Ryumin na naguguluhan ang kanyang kapatid. Ginamit niya ang kaliwang kamay para kamayan si Ryumin ng marahan. Pinagsabihan ni Ryumin ang kanyang kapatid, kailangan mong gamitin ang kanang kamay mo para makipagkamay. Nautal pa rin si Ryugon, papapaumanhin po. Ang iyong kapatid ba ay isang manlalaro rin? Ah, hindi. Hindi siya isang manlalaro. Kasalukuyan siyang 14 na taong gulang. Buti na lang. Kung mas matanda pa siya ng 1 taon. Hindi niya maiiwasan ang nakamamatay na laro. Inggit ako sa iyo. Naisip ni Ryumin na iinggit. Dito po kayo dumaan. Bagamat simple lang. Buong puso naming inihanda ang piging na ito. Sa oras na iyon, nakahanda na ang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Kasama ang mamahaling gintong alak. Mula sa lobster hanggang sa karne ng baka. Pati na rin ang cake. Mayroon ding 5 taong profesional na staff na naglilingkod. Nang makita iyon, hinawakan ng kanyang kapatid ang kanyang mga kamay at nanlaki ang mga mata. Wow, siguro ay gutom ka na. Hindi kami nakapaghanda ng marami. Ngunit tiyak na sapat na para mabusog ka. Nagloloko ba siya sa akin? Paano naging hindi marami ito? Habang nag-iisip pa rin ang kanyang kapatid, biglang may tumawag sa kanya, halika rito, Won. Sige, kumain na muna tayo. Habang naghahanda ng kumain, biglang bumukas ang pinto. Nagtaka si Ryumin, may iba pa ba? Lumingon ang binata at labis siyang nagulat nang makita ang taong dumating. Si Arin. Nang makita siyang inimbitahan din. Masaya niyang sinabi, sa wakas ay dumating ka rin, ginag Seo Arin. Sumagot si Seo Arin, paumanhin, Ginoo. Kinailangan kong dumalo sa buro ng isang kasamahang artista. Kaya ako nahuli. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan namin. Mas importante. Ito ang pangunahing shareholder ng kumpanya na sinabi ko sa iyo. Hello, Seo Arin. Umiti siya, hello. Ako si Seo Arin. Nagulat siyang napagtanto. Hindi ba't ikaw ang nagbigay ng rice cake? Noong ako ay lumipat. Sumagot si Ryumin, tama. Tumawa si Seo Arin, ibig sabihin, kapitbahay ko ang pangunahing shareholder. Talaga namang napakagaling. Naisip niya, mas bata pa siya sa akin. Ngunit isa na siyang malaking shareholder ng kumpanya. Nakikipagbiruan ba sa akin ang chairman? Sa sandaling ito, labis na kinakabahan si Won at nautal. Kuya, siya ba si Seo Arin? Naisip ni Ryumin. Hindi pa alam ni Won ang tungkol sa relasyon namin ni Seo Arin. Siguro ang paglitaw niya ay ganito. Labis na ikinagulat ang aking kapatid. Sa totoo lang, kahit sino nang makakita sa kanyang itsura, ay magiging ganito ang reaksyon. Mahigpit na hinawakan ni Won ang kamay ni Ryumin at sinabi ng may pagkasabik. Nanginginig ako. Nang makita ang kanyang kapatid na ganito. Naisip ni Ryumin. Kung gayon, dapat akong magpanggap na interesado rin. Si Ryumin at Won ay natuwa nang makita ang kanilang idolo, si Seo Arin, at naisip niya. Talagang ang bata pa siya. Ang propeta ay tulad rin ng iba. Ang pagtawag kay Seo Arin dito ay isang magandang desisyon. Pagkatapos, inimbitahan ng binata ang lahat na mag-enjoy sa pagkain. Hindi niyo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Umupo ang lahat sa mesa at dali-daling kumain si Won. Samantala, lumingon si Ryumin para hikayatin ang kanyang kapatid. Ang lambot ng karne, halos matunaw sa iyong bibig. Talaga? Sumagot si Chairman Ma, kung gayon, kumain ka ng marami. Lumingon ang chairman at tinanong, shareholder. Tugma ba sa panlasa mo ang pagkain?
Sinabihan ko ang chef na bigyang pansin ang mga pagkaing ito. Sumagot si Ryumin, napakarami. Lumingon ang chairman kay Won at nagtanong. Mukhang nagustuhan mo ang pagkain. Habang abala sa pagkain, nagulat si Won sa tanong at nag-atubiling sumagot, Ngayon ko lang natikman ang mga ganitong pagkain. Nang marinig iyon, tumawa ang chairman at sinabihan ang chef na magbigay pa ng pansin. Pagkatapos ay tumingin kay Ryumin at nagtanong. Hindi kita nakikitang may kasamang ibang miyembro ng pamilya. Bakit ang kapatid mo lang ang kasama mo? Sumagot si Ryumin, ang kapatid ko lang ang nag-iisang kapamilya ko. Pumanaw na ang aking mga magulang. Nag-aalala ang chairman, ganoon ba? Ikinalulungkot ko. Nang maramdaman ni Magyong na nasira ang atmosfere dahil sa kanyang tanong. Sinisi niya ang kanyang sarili sa pagtatanong. Nasira na ang masayang atmosphere. Naisip niya na kailangan ng isang tao na pagbutihin ang atmosphere na ito at nagpasya siyang tumingin kay Seo-arin. Tahimik niya itong tinawag at pagkatapos ay tumayo at dahan-dahang sinabi sa kanya. Mag-usap tayo saglit. Sige po. Nagulat si Seo-arin ngunit tumango pa rin. Lumabas ang dalawa sa main lobby ng hotel. Nagsimula si Magyong sa pagsasalita, makinig ka, Seo-arin. Sumagot si Seo-arin, sige po, chairman. Tinanong siya ng binata tungkol sa pagkain. At masayang sumagot si Seo-arin, masarap po. Ngunit naging seryoso si Magyong. Sa tingin mo ba tinawag kita dito para kumain at uminom? Hanggang sa mabusog ka? Tinawag kita para tumulong na pasayahin ang atmosphere. Bakit ang bagal mong umintindi? Nag-aalala si Seo-arin ang sumagot, paumanhin po. Akala ko inimbitahan lang po ako sa piging. Sinabi ni Magyong. Hindi pa ba sinabi sa iyo ng unit head kung sino siya? Hindi ba't siya ang pangunahing shareholder? At isa ring propeta? Nang marinig iyon, natakot si Seo-arin, propeta. Patuloy niya, tama. Nakikita niya ang hinaharap. Kailangan nating pasayahin siya. Kung malalaman natin ang impormasyon ng laro. Kung gaano kalaki ang magiging pakinabang. Binigyang diin niya. Kailangan mong gamitin ang iyong magandang mukha para. Sumang-ayon sa lahat ng sinasabi niya. Ngitian siya. At gamitin ang lahat ng paraan para makuha ang puso niya. Hindi pa tapos magsalita si Arin ay pinutol na siya ni Magyong Lo. Bilang chairman, binigyan kita ng pagkakataon. Para magtagumpay sa iyong karera sa pag-arte. Hindi ba't dapat mo nang bayaran ang utang na loob na iyon? Hindi mo kailangang mag-atubili na gumamit ng anumang trick. Gawin mo lang masaya si shareholder Ryumin. Nag-aatubiling sumagot si Seo-arin, naiintindihan ko. Tiningnan siya ni Magyong Lok at sinabi. Pagmamasdan ko kung seryoso kang nagsusumikap. Halika na, bumalik na tayo sa mesa. Sa sandaling ito, si Ryumin kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Na si Won at ang bodyguard na si An-ai. Tapos nang kumain at naghihintay na bumalik ang dalawang iyon. Bumukas ang pinto. Bumalik na rin si Magyong Lok at Seo-arin. Tinanong ni Magyong Lok ang lahat kung matagal silang naghintay. At ipinaliwanag na kinailangan nilang pag-usapan. Ang ilang mga bagay kaya medyo natagalan sila. Tumingin siya sa paligid at napansin na tapos na silang kumain. At iminungkahi na lumipat ang grupo sa ibang lugar. Pagkatapos, sabay-sabay na nilisan ng lahat ang mesa. At pumunta sa ibang lugar. Sa daan. Naiinis si Magyong Lok nang makitang tahimik pa rin si Seo-arin. Nagtataka siya. Sinabi ko na sa kanya ang lahat ng kailangan niyang gawin. Bakit nag-aalangan pa rin siya? Habang naglalakad, nag-aalangan na nagsalita si Won. Seo-arin, fan po ako ninyo. Mas maganda po kayo sa personal. Umiti si Seo-arin at nagpasalamat at nagtanong. Kung okay lang, sana'y maglaan ka ng kaunting oras mamaya para magpakuha ng litrato kasama ko. Masayang sumang-ayon si Seo-arin. Nakita ni Magyong Lok na mas interesado si Ryumin kay Seo-arin. Kaya naisip niya na baka dapat niyang baguhin ang plano. Nagpadala siya ng mensahe kay Seo-arin. Sinabihan siyang ilipat ang kanyang target. At makipagkaibigan muna sa nakababatang kapatid. Bagamat alam niyang tagahanga lang ito na may dalisay na intensyon. Hindi comfortable si Seo-arin.
Sa panlilin lang sa kanya. Kasabay nito, napansin ni Ryumin na nagbago ang mood ni Seo Arin. Matapos makipag-usap kay Magyonglok, naisip niya, kung makukuha nila ang kanyang nakababatang kapatid sa panig nila, sigurado na ang kanyang kapatid ay wala nang ibang pagpipilian, kundi sumama sa kanila. Mula doon, makakakuha sila ng impormasyon tungkol sa susunod na round. Nang madali, sa bagong lokasyon, ipinaliwanag ni Magyonglok, ito ay isang pribadong silid para sa mga si. Dito, ang lahat ay maaaring mag-order ng inumin at merienda ayon sa gusto nila. Kasama ang musika. Naguguluhan si Won. Sinabi niyang high school student pa lang siya. Kaya kung may alkohol ang inumin, hindi niya ito mainom. Inalo siya ni Magyonglok na okay lang. Maraming iba pang uri ng inumin. Hiniling niya kay bodyguard na mag-order ng espesyal na isiset. At isang baso ng inuming. Walang alkohol para sa estudyanteng si Ryuwon. Nagpaalam din si Ryumin kay Magyonglok para lumabas at magpakuha ng litrato kasama si Seo Arin. Ayon sa gusto ni Ryuwon. Pagkatapos nilang umalis, bumalik si Ryumin na may seryosong ekspresyon. Tinanong niya si Magyonglok sa isang mapanuyang paraan. Sa tingin mo ba napakadali kong lokohin? Naguguluhan si Magyonglok at pinagpawisan, hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin. Sumagot si Ryumin, aba, nakalimutan mo na ba na ang propesyon ko ay propeta? Nakikita ko ang hinaharap. Sa tingin mo ba talaga na hindi ko alam ang pag-uusap niyo ni Seo Arin? Paano tayo magiging business partner sa ganitong paraan? Nagulat si Magyonglok at nakaramdam ng pagkabahala sa pag-iisip na alam ni Ryumin ang tungkol sa pag-uusap nila ni Seo Arin. Nagtataka siya, paano nangyari iyon? Nakikita rin ba niya ang hinaharap? Nagpatuloy si Ryumin. Sinabihan mo si Seo Arin na suyuin ako. At gusto mo pang gamitin ang kapatid ko. Sumobra ka na. Nagmamadaling. Humingi ng paumanhin si Magyonglok at nangakong itatama ang lahat ng pagkakamali na nakasakit sa kanyang damdamin. Sumagot si Ryumin na dahil humingi siya ng paumanhin ng taos puso, palalampasin niya ang pagkakataong ito. Ang mga sinabi niya kay Seo Arin ay ituturing niyang hindi niya narinig. Nakahinga ng maluwag si Magyonglok nang hindi siya sinisisi ni Ryumin at nagpasalamat sa pagbibigay sa kanya ng isa pang pagkakataon. Sa mismong sandaling ito, bumalik si bodyguard at sinabihan siya ni Magyonglok na lumabas. May kailangan siyang pag-usapan sa SE guest. Pagkaalis ng lahat, inisip ni Magyonglok sa galit na balak niyang gamitin si Seo Arin para pagaanin ang atmosphere. Ngunit mas lalo pa nitong pinalala ang sitwasyon. Nagulat na nagtanong si Ryumin, gusto mo bang malaman ang impormasyon tungkol sa susunod na round? Nagulat na sumagot si Magyonglok. Ngunit hindi maintindihan kung paano alam ni Ryumin ang tungkol dito. Ipinaliwanag ni Ryumin ang dahilan kung bakit tinanggap niya ang kanyang imbitasyon sa piging na magbigay ng impormasyon tungkol sa round 5. Ngunit kung patuloy kang makikitungo sa akin ng ganito, mahirap ang pakikipagtulungan. Seryosong humingi ng paumanhin si Magyonglok. Nangakong walang itatago at magtitiwala. Kay Ryumin nang walang pasubali. Hiniling din niya na hikayatin niya ang iba pang mga shareholder. Sa susunod na shareholder meeting, susubukan ko ang lahat ng aking makakaya para tulungan kang palagin ang kumpanya. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang impormasyong gusto mong malaman tungkol sa round 5. Ang antas ng kahirapan ng round 5 ay ang pinakamataas kumpara sa lahat ng rounds na naranasan natin. Nabalitaan niya na napakahirap nito. Kaya pinagpawisan si Magyonglok ng malamig. Ngunit nagpatuloy si Ryumin, hindi mo kailangang mag-alala. Kung ikaw, wala kang masyadong magiging problema. Nag-aalalang nagtanong si Magyonglok tungkol sa misyon ng round 5. At nalaman niya na ang misyon ay pumatay ng 500 ares. Ngunit hindi rin iyon magiging madali. Dahil magsasama-sama ang mga lugar. Nagulat na nagtanong si Magyonglok, mga lugar. Ipinaliwanag ni Ryumin na ang bilang ng mga manlalaro ay bumaba ng malaki. Kaya magsasama-sama ang mga lugar na nahahati.
Nangangahulugan iyon na maaari silang makatagpo ng mga manlalaro. Sa ibang mga lugar, naisip ni Magyonglok ang posibilidad na makatagpo ng isang manlalaro na nagngangalang Hook. At tinanong si Ryumin tungkol sa pagkakakilanlan ng taong iyon. Ngunit hindi rin alam ni Ryumin ng malinaw. Sinabi lang niya na malapit na niyang makita ang taong iyon. Sa kanyang puso, naisip ni Ryumin na sa totoo lang, nagkita na sila. Pagkatapos, tinanong siya ni Ryumin kung hinahabol niya ang isang tao. Ang taong nagngangalang Hang Yongmin. Muling nagulat si Magyonglok at nagtanong kung paano nalaman ni Ryumin ang tungkol dito. Sumagot si Ryumin, sinabi ko na sa iyo. Walang saysay na itago sa akin ang anumang bagay. Sa katunayan, ang kakayahan ni Ryumin na makita ang hinaharap ay nakatulong sa kanya na malaman ito. Binalaan ni Ryumin si Magyonglok na huwag nang mag-imbestiga tungkol sa taong ito. Dahil magdurusa siya ng malaking pagkalugi. Ngunit hindi niya isiniwalat ang mga detalye. Nagsimulang mag-isip si Magyonglok tungkol sa mga sinabi ni Ryumin. At pagkatapos ay nagpa siya silang itigil ang pag-imbestiga kay Hang Yongmin. Nagpatuloy ang piging. Sa pagkakataong ito, hindi sila uminom ng alak para mapanatili ang magandang atmosphere. Matapos ang piging, tumingin si Magyonglok na may mapanganib na tingin. Naisip niya na kailangan niyang maglabas ng sama ng loob ngayong gabi. Lumipat ang eksena sa isang makipot na eskinita sa gitna ng malakas na ulan, kung saan tumatakbo ang isang lalaki. Naputol na ang kanyang braso. Matapos tumakbo ng ilang sandali, nakarating siya sa isang dead end at natakot nang makita ang isang taong papalapit. Hakbang-hakbang. Nag-aalala siya, tumulo ang pawis niya at pumuti ang kanyang mga mata. Itinaas ng taong iyon ang kanyang espada at tinaga ang kanang hita ng lalaki. Sumabog ang dugo. Hindi nagtigil. Patuloy na tinaga ng taong iyon ang isang binti. Kaya bumagsak siya sa sakit. Ang taong iyon ay si Magyonglok. Sumigaw si Magyonglok sa malakas na boses. Tumahimik ka kung ayaw mong putulin ko ang dila mo. Nautal niyang tanong, bakit ako tinatrato ng ganito? Malamig na sumagot si Magyonglok. Kaya mo pang magkailanan ng grip ka ng mga bata. Sinubukan niyang magdahilan na matagal na iyon. Nakulong na siya at malaya na. Hindi pinatapos ni Magyonglok ang kanyang sinasabi. Diretso niyang sinaksak ang kanyang likod ng espada. Sinabing kung ayaw niyang mamatay ng mabagal at masakit. Tumahimik na lang siya. Kung dahil sa iyo ay mayroong karagdagang mga saksi, madaragdagan pa ang bilang ng mga taong mamamatay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at bumuhos ang kanyang mga luha na parang ulan. Nagpatuloy si Magyonglok, hindi pa ba bingi ang matanda? Ang mga basurang tulad mo ay nakakasama lang at nakakasira sa lipunan. Pagkatapos, lumitaw ang madilim na enerhiya na pumapalibot sa katawan ni Magyonglok. Mabilis nitong tinakpan ang espada niya at sinaksak ang lalaki. Natakot siyang napagtanto ang nakakatakot na madilim na enerhiyang iyon. Sumigaw siya, ano ito? Matapos ang ilang sandali, natakpan ng madilim na enerhiya ang buo niyang katawan. Sinubukan pa rin niyang pumalag. Na iniunat ang kanyang braso kay Magyonglok para humingi ng tulong. Naisip ni Magyonglok, kung hindi dahil kailangan kong punan ang madilim na enerhiya ko, pinatay ko na sana ang basura na tulad mo kaagad. Ngunit wala rin siyang ibang paraan para magamit ang Dark Halo. Kailangan niya ng mas maraming madilim na enerhiya. At para mapunan ito, kailangan niyang kunin ang buhay ng iba. Pwede ka nang mamatay ngayon. Kapag pumatay ako ng tao, mas nakakakuha ako ng madilim na enerhiya kaysa sa pagpatay ng halimaw. Sa simula pa lang, para sa isang taong gustong pumatay ng mga kriminal na tulad ko. Hindi ba't ang Dark Knight ay isang perpektong trabaho? Ang paglilinis sa mga basurang ito ay nakatulong talaga sa akin na maibsan ang tensyon. Nagsalita si Magyonglok. Lunukin ni. Ngunit walang nangyari. Naisip ni Magyonglok, tama ang hinala ko. Hindi nito kayang lunukin ang bangkay. Kailangan lang lunukin ng Dark Halo. Ang lakas ng buhay ng isang buhay na target. Biglang may malakas na ingay malapit sa basurahan. Naalarma si Magyonglok nang may matalas na mata at agad na pinagmasdan ang paligid nito.
Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas ang isang pusa. Naisip ni Yonglok, imposibleng magkaroon ng testigo. Dinala ko siya sa isang dead end. Malayo sa mga mata ng ibang tao. At kasalukuyan ay madaling araw pa. Hindi sigurado na may isang tao. Ang propetang si Ryumin. Nakikita niya ba ang tagpong ito? Sa pamamagitan ng sinaunang teksto. Nakikita ang hinaharap. Kung ganoon, nangangahulugan iyon na alam niya na isa akong serial killer. At lumapit pa rin sa akin. Sinabi ni Yonglok na may mapanganib na tingin sa kanyang mga mata, nakakatuwa. Ngunit Head-an, halika rito at tulungan mo akong ayusin ang basurang ito. Pagkalipas ng 2 linggo mula sa piging kasama si Yonglok, sa silid ni Ryumin. Naisip ni Ryumin. Wala naman akong tiyak na kailangang gawin. Kaya halos nasa bahay lang ako. Palaging nag-iisip tungkol sa hinaharap. Kaya kailangan kong magpahinga para makapagpahinga. Ngunit sa araw na ito, ang yugto ng pahinga ay itinuturing na tapos na. Sa sandaling ito, pinapanood ni Ryumin ang kanyang telepono. Sa screen, ang telepono ay may pamagat na ang mga manlalaro ay babaguhin ang mundo at ang kaayusan ng mundo ng mga manlalaro. Naisip ni Ryumin, panahon na para kumilos. Ngayon ay pupuntahan ko ang isa sa 5 sinaunang teksto na matatagpuan sa totoong mundo. Ang sinaunang teksto ng cloning. 1.8 bilyong katao ang hinila sa ibang mundo. Bumaba sa 70 milyon sa loob lamang ng 3 buwan. Ulat ng Gibbs News. Nasa panganib ang ekonomiya dahil sa pagkawala ng mga kabataan. Ulat ng City 21 Megazone. Mga paaralan sa buong bansa, sarado. Walang katapusang sakit. Ang mga magulang at kapatid sa buong mundo ay nalubog sa kalungkutan. Isang matabang lalaki ang nakaupo sa isang upuan, abala sa panonood. Sa tabi niya ay isang palakol na puno ng dugo. Siya ay mukhang medyo sumimangot. Pang-4 na round pa lang. Marami nang namatay. Talagang walang silbi. Mabilis siyang nagbigay ng nagmamayabang ng ngiti. Na may ilang impormasyon na na-update sa susunod. Ang bilang ng mga taong namatay dahil sa mga manlalaro ay biglang tumalon pagkatapos ng ika-4 na round. 45 minuto ang nakalipas, libu-libong surveillance camera ang nawasak. Ang lungsod ay naging walang batas sa gabi. 55 minuto ang nakalipas. Ang mga manlalaro na sumasalungat sa pamahalaan ay nagtatag ng isang online na komunidad. 2 oras ang nakalipas. Tumataas ang pag-aalala ng mga mamamayan. Ang agarang solusyon ay 3 oras ang nakalipas, ang mga eksperto sa kriminal na sikolohiya ay nagsasabi na ang mga tao ay nawawala ng kontrol sa pagtatrabaho. Habang binabasa ang impormasyong ito, tumawa siya ng may kasiyahan. Talagang isang gulo. Kung sila ay mga manlalaro, gagawin din nila ang parehong bagay. Mabilis niyang ibinalik ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Ang isa pang kamay ay hawak ang palakol at nagwalis ng salad at nagpatuloy. May mali ba sa paggawa ng anumang gusto ko bago ako mamatay? Mga sinungaling na matatanda. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nila dapat laging pilitin ng iba na magkasya sa isang hulma. Hindi maaaring gawin ito, hindi maaaring gawin iyon. Ito ay dahil sa lahat ng mga paghihigpit at panuntunan. Itinaas ng lalaki ang kanyang palakol sa itaas. Ang presyon ng hangin ay kumalat sa paligid. Dala ang kanyang galit. Pagkatapos, bigla siyang humampas ng napakalakas na atake. Sa sahig sa harap niya, na nagdulot ng paglipad ng mga bato at lupa saan man. Kasama ang tunog na puno ng galit. Iyon ang dahilan kung bakit sumabog na tayong lahat ngayon. Matapos maibsan ang kanyang galit ng ilang sandali, medyo lumamig ang matabang lalaki. Ngayon, hindi na mahalaga. Walang makakapigil sa akin. Ngunit pagkatapos, ang isang nakakalokong ngiti ay lumitaw sa kanyang mukha. Kasama ng kanyang mga iniisip. Sa kahit anong paraan, ako ay isang manlalaro. Mas mahusay ako sa kanilang lahat. Ang mga manlalaro rito ay pinatay niyang lahat. Ang mga intensyon ng pagpatay ay patuloy pa rin. Sino ang dapat kong patayin sa susunod? Tumingin siya sa kanyang kamay. Hindi mabilang na mga iniisip ang mabilis na pumalit. Kakatapos ko lang pumatay ng isang tao sa totoong buhay.
Ngunit wala akong nararamdaman. Ito ba ay dahil naranasan ko ang impyerno sa ika-4 na round? Ngunit pagkatapos ay kamot-ulo niyang sinabi. Ngunit isa lamang sa bawat tao. Ang kuripot. Iyon ba ay dahil sila ay mga sibilyan? Mabilis na ginugunita ang imahe noong sumali siya sa laro. Siya ay naging masaya. Talagang mahusay ang ika-4 na round. Mas gusto ko pa ito kaysa sa pagpatay ng mga halimaw. Isang anunsyo ang lumitaw sa harap ng lalaki. Sinaunang teksto ng paglunok. Epekto. Ang pinagsamang istatistika ay tumataas kapag pumatay ka ng isang kaaway. Kapag puno na ang iskor, makakatanggap ka ng isang random na istatistika. Ang halaga ng naipon na natatanggap mo ay proporsyonal sa antas ng kaaway. Nagambala ang kanyang iniisip. Itinulak niya ang pinto ng klase para hanapin ang susunod na target. Gusto kong pumatay ng mga manlalaro sa halip na pumatay ng mga sibilyan. Dahil mas maraming puntos ang natatanggap ko mula sa kanila. Sa proseso ng paglipat, patuloy siyang nanonood. Tumingin pa siya sa ilang iba pang impormasyon. Lungsod na walang batas. 55 minuto ang nakalipas. Ang mga manlalaro na sumasalungat sa pamahalaan ay nagtatag ng isang online na komunidad. 2 oras ang nakalipas. Huminto siya sa pagbabasa dito, Mayroon bang online na community forum ng manlalaro? Nagbigay siya ng mapanganib na ngiti. Ito na mismo ang inaasahan ko. Maaari ba akong sumali sa forum? At makilala ang iba pang mga manlalaro na papatayin? Sa ganitong paraan, makakatanggap ako ng mas maraming puntos. Nang walang pag-aatubili, pinindot niya ito upang makita ang tiyak na impormasyon. Sumali sa forum. Paglalarawan ang unang online forum ng bansa upang tulungan ang mga manlalaro. Ang mga manlalaro ay babaguhin ang mundo. Maligayang pagdating sa essay. Pagpipilian o hindi. Mga alituntunin ng essay. Nagsasagawa ng mga panayam upang tanggapin ang mga bagong miyembro. Upang matiyak na ang mga manlalaro lamang ang sumasali sa komunidad. Pagpipilian o hindi. Mga tanong, mangyaring sagutin ng tapat ang lahat ng sumusunod na tanong. Magkakaroon ng mga kahihinatnan kung hindi ka sumunod. Mangyaring ilagay ang iyong pangalan, address, at numero ng telepono. Mangyaring ilagay ang antas, klase sa ibang mundo at username. Mangyaring ilagay ang lugar. Mangyaring ilagay ang mga round na natapos mo na. Mangyaring itype ang sumasang-ayon ako. Kung sumasang-ayon kang sumali sa panayam. Nakatingin sa isang bundok ng impormasyon na kailangang sagutin. Medyo inis ang lalaki. Ano? Gusto nila. Ang lahat ng personal kong impormasyon at may panayam pa. Nakakainis naman. Ngunit ang kanyang orihinal na intensyon ay hindi nagbago. Kailangan kong pumunta rito para makilala ko ang iba pang mga manlalaro. Hindi mabilang na impormasyon ang sinagot niya. At kasama nito ang hindi mabilang na mga kalkulasyon. Ang ibang mga manlalaro ay tiyak na hindi mag-iisip na mayroong isang manlalaro doon na pumapatay sa ibang mga manlalaro. Ang matabang lalaki ay pumunta sa isang lugar. Pagkatapos tapusin ang proseso ng pagpuno ng impormasyon. Nakaharap sa isang bahay. Naisip niya, tama ba ang lugar na ito? Tumingin siya sa mensahe na ipinadala ng isang tao. Dati. Mangyaring pumunta sa Welcome Cave. Sa Wabunami ang bago tanghali. Maaari kang magsuot ng kahit anong gusto mo. Tumingin sa karatula na nakalagay sa harap niya. Kinumpirma niya sa lugar. Na ito na nga. Tumingin sa daan patungo rito ng kakatwa. Nagreklamo agad si Black Dragon sa kamay niya. Nakakainis talaga. Tinawagan nila ako sa gitna ng wala kung saan. Hindi man lang makadaan ang boss. Ngunit pagkatapos, matapang na binuksan ng mataba ang pinto at pumasok. Papatayin ko ang nagpa-interview na yon. Kung inisin niya ako. Ngunit pagkatapos, ang binata ay medyo nagulat at naguluhan. Matapos makita ang lahat ng lumitaw sa paligid niya. Ang lugar na ito ay mas moderno kaysa sa inaakala ko. Sa isang sulok ng dingding malapit doon, mayroon ng 2 taong naunang dumating dito. Ang isa sa kanila ay isang manlalaro na naggangalang 30. Napansin ng taong ito ang mataba.
Sila lang ba ang mga customer? Matapos makita ang bagong tao. Mabilis na tumayo ang manlalaro na 30 at sinabi. Ikaw ba ang taong nakatakda naming interviewin? Nakatayo pa rin siya doon, sumagot. Nang walang pag-aatubili. Mabilis na lumapit ang manlalaro na 30. Itinaas ang kanyang kamay at nagsimula ng isang tanong. Ano ang username mo? Sumagot siya agad, Black Dragon sa kamay. Pagkatapos, masayang nagkamay ang dalawa. Nagpatuloy ang manlalaro na 30. Oh. Ikinagagalak kitang makilala. Ako ang mag-interview. Ang username ko ay 30. Nanlaki ang bibig ni Black Dragon sa kamay. Sa pagkabigla at pagtatanong. Baliktad? Ikaw ang manlalaro. Nang makita ang ekspresyon nito. Malakas na tumawa ang manlalaro na 30. Haha. Alam kong hindi ako mukhang ganoon. Pero 30 taong gulang na ako ngayong taon. Mabilis? Ginabayan niya si Black Dragon sa kamay. Sa daan na ito, mangyaring. Pagkatapos niyang lumapit, ipinakilala ng manlalaro na 30 ay ang isa pang tao. Narito rin siya ngayon. Ito si Tinny Clam. Pupunta rin siya sa interview. Pagkatapos ay ipinakilala niya kay Tinny Clam. Ito si Black Dragon sa kamay. Baka maging magka-team kayo. Kaya magbatian kayo. Hinila ni Black Dragon sa kamay ang upuan at umupo sa tabi. Medyo nag-aalinlangan pa rin siya. Ang gagong ito na parang anchovy ba ay isa ring manlalaro? Ang hina niya tingnan. Ngunit pagkatapos ay nagsalita rin siya, hello. Tumango rin ang taong katabi niya sa magalang na paraan. At sumagot kaagad, oh, hello. Matapos magbatian ng mabilisan. Siya ay abala sa pagtingin sa kaliwa at kanan. Nagmasid at nagtanong. Hulaan ko ay hindi maunlad ang negosyo. Walang mga customer at wala. Akong nakikitang part-time na empleyado. Nagbigay ang manlalaro na 30 ng isang kakaibang ngiti. Ngunit dahan-dahan din siyang nagpaliwanag pagkatapos. Tumugon si Ryumin, tama, ganoon niya. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ngunit nagbago ang kanyang iniisip. Hindi totoo ang lahat maliban sa username. Ginunitan niya ang ilang mga eksena sa nakaraan. Ang pangalan na tiniklam ay talagang pangalang mayroon. Sa madaling salita, gumagaya rin ako sa ibang tao. Ngunit kailangan kong gawin iyon upang matugunan ang mga kinakailangan. Para makamit ang sinaunang teksto ng cloning. Sinaunang teksto ng cloning. Kinakailangan na patayin ang nakatanggap ang tao sa lugar kung saan nakatago. Ang sinaunang teksto. Habang gumagaya sa ibang tao. Sa nakaraan, pinatay ng gagong ito ang isang tao habang nagpapanggap. Na ako at nakuha ang sinaunang teksto ng cloning. Pinutol ang kanyang iniisip. Tumingin sa kanya ang manlalaro na 30.